Ipalakpak natin para sa ating Diyos na buhay. Yan. Hallelujah. Glory, glory, glory. Yan. Maaari na po tayong magsiupo. Maaari na po tayong lahat tayong magsiupo. Ako'y natatawa sa ating MC, ano. Sabi tayo, poging-pogi. Nung umakyat ako, parang, ay may MC ulit na bago. Parang hindi kumbinsido yung mga tao. Pero, sabi nga ni Pastor, ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. Ang buhay kay Jesus ay papugi ng papugi. Yan. Naniniwala ba kayo? Alis na ako. Yan. Pero napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat, alam nyo, ang pagkilos ng Panginoon ay hindi natin inaasahan sa mga buhay natin. Ano po? Siguro, kung 10 years from now, siguro yung iba sa inyo hindi na i-imagine kung ano yung buhay nila ngayon. Hindi na naisip na, dito pala ako dadalhin ng Lord. Ng isipan natin, ano, pero ganun ang pagkilos ng Panginoon, yung hindi maaabot ng yan, hindi maarok ng isip ng tao. Ano nga po, dahil siguro kung parang 10 years ago sinabi sa akin na mabibigyan ako ng Panginoon ng pribilehiyo na makapagsalita sa harap ng mga maraming tao pang ipahayag yung salita niya, parang siguro manginginig na ako nun sa sa takot, o manginginig na ako nun sa siguro sa hiya din, kasi dun sa base dun sa pamaraan ng pamumuhay ko before. Pero the Lord is really good. The Lord is really good. And yun yung, if there is one thing that I am confident about is the Lord has been good and the Lord is good in my life. And alam ko kung paano siyang faithful sa akin, ay ganun din siya naging faithful sa inyo, kaya kayo narito ngayon. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, one thing about following Christ is, alam niyo, ang pagiging follower ni Christ ay maraming benepisyo. Tama ba? Yan, maraming benepisyo ang pagiging follower of Christ. Kasi, ang lahat ng mga bagay na yan ay pinagpaguran, yan ang naging kapalit ng kamatayan ng ating Panginoon. Yung kapatawaran na meron ka, yung gifts na meron ka, yung talents na meron ka, yan ay lahat ay pinagpaguran ng ating Panginoon. Pero, alam niyo po, nung simula pa lang si Jesus na nagmi-ministry, he is one of the person na hindi welcome sa sarili niyang hometown. Ano po, si Jesus ay very neglected. Kumaga hindi siya tinatanggap sa hometown niya. And sadly, this has been in my heart in the past, siguro few years na. And the Lord told me na parang, it is sad na kung paano hindi tinatanggap si Jesus sa sarili niyang hometown. Sometimes the Holy Spirit is not welcome sa sarili niyang simbahan. And that is our fear na hindi tayo samahan ng Panginoon. Pero nagpapasalamat ako, the fact that people here are worshiping the Lord, the fact that yung mga buhay ng mga tao dito ay nababago at nababago ni Jesus, that is a proof that the Holy Spirit is ministering in our church. Amen po ba? Amen. And dun po yung papasok yung gusto kong i-mensahe ngayon na pinamagatan ko pong easy worship. So, yan. Alam niyo po, kagabi habang naalala ko, nagtrabaho ako kahapon, simula 1:00 ng umaga hanggang 10:00 ng umaga. 1 a.m. hanggang 10 a.m. And sabi ko noon, pagkatapos ko magtrabaho, gagawa na ako ng turo. Pero pagkaupo ko pa lang, nakatulog na po ako. Tapos sabi ko, hindi na ako dito baka makatulog ulit ako, pupunta na ako sa church para doon ako magagawa ulit ng turo. Pagkapunta ko dun sa higaan namin, nakatulog po. Nakatulog po ulit ako. Sige, hahabaan ko pang kwento habang di ba nalabas. Yan, habang nakatulog po ako. Pero akala ko noon, anong oras na? Wala pa akong tuturo, baka walang service ngayong linggo. Pero ngayon po, nagising ako ng 2:00 and siguro sa oras na yun, parang sa isip ko, wala pa akong nagagawa, wala pa akong na-prepare na ituturo, wala pa akong i-share. Pero kagabi po, I am so much desperate. Kung alam niyo lang po, alam ko po kasi na parang every time na wala si pastor, every time na may pagkakataong makapagturo, I always prepare something. Alam niya ni na Arlene, sa mga nakakilala sa akin na parang, ikaw daw magtuturo bukas, ganun. Kunwari, I have something prepared. Kasi meron akong mga binabasa before na pwede ko na siyang gamitin. And kahapon, I look all of my resources, lahat ng mga pinaghandaan ko. Pero alam mo yun, walang pangusap ng Panginoon sa akin dun sa mga hinanda ko na yon. And
parang na-stuck ako doon simula alas 2 hanggang alas 4. Nakatulala lang ako, wala akong iniisip. And I'm so much desperate. And tsaka ko lang naisipan na lumapit sa Lord na, Lord, ano bang gagawin ko? And biglang pumasok sa akin yung isang word ng isang wise woman. Siguro familiar kayo dito sa pangalan ng wise woman na to. Pangalan niya si Claudine Barreto. Yan, nasabi niya, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Familiar ba? Familiar ba? Sabi niya, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Yun. And then, I began to cry kasi nag-flashback sa isip ko lahat ng kabutihan ng Lord sa buhay ko. And alam niyo po, in my life, nakita ko kung paano ang pagkilos ng Panginoon from someone who has so much fear in his heart, someone na sobrang daming worry in his heart, someone who is sad in his, alam mo yun, sa looban ko, I have so much sadness and hatred sa puso ko, pero binago yun ng Panginoon. And sa buhay ko po ngayon, I can definitely say na whatever I have, lahat ng meron ako, lahat ng possessions ako, it is all because of Jesus Christ. It is all because of Jesus Christ. And sometimes there are times na kapag nasa panahon na ako ng kagipitan, kagaya kahapon na wala akong may turo, wala akong masabi. And sometimes meron akong pagkakataon na parang I am so much desperate, doon ko lang naaalala ang Lord. Tapos biglang pumasok yung salitang, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? And the Lord spoke to me sa ganung mga salita na, mahal mo ba ako dahil sa mga benefits na nakukuha mo sa akin? Mahal mo ba ako dahil masaya ka kapag nakakatanggap ka ng blessing sa akin? Mahal mo ba ako dahil napaayos ko yung buhay mo? Mahal mo ba ako dahil napagaling kita? And yun yung pangungusap sa akin ng Panginoon. Ngayon, meron po akong gustong wala pa rin. Iiyak na ako dito. Wala pa rin yung ating turo. Yan. And I began to pray and I began to cry. And dun ko na-realize yung pagiging genuine ng isang prayer, that a prayer is genuine kapag wala kang agenda. Nothing else but Jesus Christ. You will know that your prayer is genuine. Malalaman mo na yung prayer mo is genuine if you are seeking nothing aside from Jesus Christ. Malalaman mo na yung prayer mo is puro at genuine kapag wala kang ibang sinisik kundi yung face ng Panginoon. And sobrang nag-struck siya sa akin sa puso ko. Kasi doon ko nakilala ang Panginoon. Doon ako nagkaroon ng relationship sa Panginoon. I remember when I began to follow the Lord back in 2016, wala pa akong alam, wala pang nagtuturo sa akin, wala pang nagdi-disciple sa akin. I don't know nothing. What I know is parang meron akong longing sa heart ko. I have this desperation in my heart. I have this, parang alam mo sa sarili mo na nung narinig ko yung pangalan ni Jesus, when it was shared to me, tuwing umuwi ako sa bahay, there is this something in my heart na naglolong sa isang bagay. And I remember, during my youth, sa about 2016, siguro mga 16 years old ako, I began to seek the face of the Lord every time na mag-isa ako. Every time na kapag mag-isa ako sa bahay, nagpapatugtog ako ng worship song and I began to kneel before the Lord and pray na wala akong ibang iniisip kung wala ba akong assignment bukas, hindi kumain na ba ako, ano na bang nangyayari. Wala akong ibang worries. I just want to meet the Lord. I want to have this fellowship with the Lord. And kaya sobrang tumatako ulit sa akin yung reminder sa akin ng Lord na mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako. And sometimes as Christians, dumadating yung pagkakataon na parang minsan naaalala lang natin ng Panginoon kapag may kailangan tayo sa Kanya. Kapag may sakit tayo, pag naalala lang natin siya kapag nahihirapan tayo o pag may kailangan tayo, if we have our prayer request. Pero the Lord is good in our life kasi ito po yung sasabihin ko sa inyo na whatever it is na sitwasyon mo ngayon, the Lord can meet you right there. Ang kailangan mo lang humarap sa Panginoon. Hindi yan nakadepende sa layo o sa lapit mo sa Panginoon. It is about you facing the face of the Lord. Kahit gaano ka pa kalayo, kaya kang abutin ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay manalangin? Hallelujah.
my prayer for today ay, ang prayer ko sa araw na ito ay bubuksan yung isip ng bawat isa na to know what is the most important thing in this world. Ano ba yung bubuksan yung isipan natin? Ano ba yung pinakamahalaga sa akin sa araw na ito? Ano ba yung pinakamahalaga sa buhay ko? And I pray that hindi ito maging kabigatan o maging dahilan para sa atin bawat isa ay para magkaroon ng shame o magkaroon ng guilt in our heart that we are not pursuing Jesus, that we are not seeking Jesus. But let this word ay magbukas sa mga puso at isipan natin about the truth. That is truth. Open our minds and our hearts to seek the face of the Lord. Let us bow down and let us pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat o Diyos sa umagang ito na pinagkaloob mo. Truly that you are a good God. Thank you for your word and thank you for your encouragement to all of us, O God. Hayaan mo, Panginoon, yung salitang bababa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ay siyang maging kalakasan at maging kapayapaan sa bawat isa, O God. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita ay malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa amin, Panginoon. Let us i-break mo, Panginoon, yung mga mindset na naglalayo sa amin, papalapit sa iyo, all the guilt, all the shame, Panginoon. But Lord, give us this encouragement, this courage to come to you and to come back to you, to always seek your face, na palaging unahin ka sa lahat ng mga bagay. Panginoon, wala kami ibang tinataas, wala kami ibang wine-welcome sa lugar na ito, kundi yung pangalan lamang, O Diyos. Thank you, Lord, for the relationship that you have given to each and every one of us. And thank you, Lord, for being part of cultivating this relationship, Lord. We open our hearts and we open our minds, Lord. We praise you and we glorify your name. This is what we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yan. Ayan na. Yan, ang mensahe po natin ay pinamagatan po natin. Sabay-sabay pa. 1, 2, 3. Nothing else but Jesus. Walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi si Jesus. Basta papunta po tayo dun sa una nating slide. Ito lang, ito pong mensaheng ito is very inspired by this worship song that I heard months before pa. And sobrang nag-stuck itong song na to sa heart ko kasi it captures the heart of a worship. Ano bang ginagawa natin when it comes to worship? Is it about all the powers that you have? Is it all about alam mo yun, lahat ng mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon? Is it all of those things? Pero this worship song captures the very essence of worship, the very essence of praising God, which is coming to His throne nang walang agenda. Wala akong Panginoong ibang hingi, wala akong ibang inalalapit sa iyo kundi ikaw. I come for you, I came for you. Pumunta ako, Jesus, para sa iyo, hindi para sa kung ano man. Ano po? Pakinggan po natin tong kanta na to and naramdaman niyo ba yung kanta? Ang sarap nung ganong klase ng papuri, ang sarap nung ganong klase ng prayer na nothing else. Walang iba akong hinahangad, just to sit at the feet of the Lord. I just want you, Lord. I just want you, Lord. I just want you, Lord. Yan. Ito pong mensahe na to, one of the stories that I remember regarding this topic is, sino nakakaalala nung nagpakain ng Panginoon ng 5,000? Ng 5,000? Sino familiar doon? Yan. Nagpa-feeding program ang Panginoon. Ano po? Yan. Sa pamamagitan nung isda at ng tinapay na pinag-multiply nila, napadami at napakain yung maraming tao. Ano po? And during that time, those people, they began to follow the Lord. Nakita nila yung miracles ng Lord and they began to follow Him. Ang lupit na tong lalaki na to. Legit siya me, sabi ng legit to me, sabi niya. Sabi ng mga sumusunod sa kanya, ay ang galing, napakain niya yung mga napakagaling niya yung mga tao. But when the Lord spoke about Him being the Messiah, but when the Lord began to speak the truth,
But when the Lord began to declare that He is the Son of God, yung mga tao na yun, bigla silang, oy, wala kami dyan. Ayaw namin ng mga ganyan. Ang gusto lang namin ay yung mga miracle lang. Gusto namin yung mga kainan lang. Ayaw namin ng mga ganyan. When Jesus began to speak those truth, yung mga taong before, yung mga taong habol na habol sila kay Jesus because they see all these miracles, because they see all of this, yung mga ginagawa ng Panginoon ng mga ganda, they began to doubt the Lord na, sino siya para magsabing siya ang anak ng Diyos? O sino siya para sabihin siya ang Messiah? And alam niyo po, when it comes to following Jesus, it is good that you see miracles every day. Amen. Kasi normal yan, pag Kristiyano ka, it is normal to see miracles because that is how the Lord minister. Because that is how the Lord works. Pero when it comes to being follower of Jesus Christ, the most important thing is faith. Bakit? Kasi po yung mga tao na yon, they began to follow Jesus because of what they see. They began to follow Jesus because of what they hear about Jesus. Na, ay, si Jesus pala magaling. Ay, si Jesus pala nagpapagaling. And si Jesus pala ganito. They began to follow Jesus because of what they see. That's why, nung nagsalita ng Panginoon, He began to speak His truth. When the Lord began to speak yung sinasabi niya na, I am the Son of God. I am the Messiah. These people began to, nagsisimula na silang mag-doubt na, ay, wala kami dyan. Ay, hindi na kami susunod. And alam niyo po, malinaw na sinasabi ng Panginoon na napakapalad ang taong naniniwala kahit hindi pa niya nakikita. Mapalad ang taong naniniwala kahit hindi pa niya nakikita. Because the faith in him, the faith in her is activated. Kasi sabi nga ng salita ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, it is faith. Faith is the assurance of the things unseen. Ibig sabihin, yung faith, yung assurance o yung kasiguraduhan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya nga po, ang mga Kristiyano, always they are looked down by a lot of people na sinasabi lang sila ang mga mega mind. Sila ang matatalino. Because, pagka mga Kristiyano, they have, sa totoo lang po, wala tayong pinanghahawakan na talagang tangible na ito talaga. Ligtas kami o meron kaming certificate. Siguro yung iba sa iba, may certificate sila. Pero wala po tayong certificate na nagpapatunay na talaga tayo niligtas ng Panginoon. Wala tayong, yung may mga marka-marka. Ano po? We believe that we are saved by the Lord. We believe that Jesus Christ died on the cross for us because of our faith. We believe that we are saved by the Lord because of our faith. Sino ba dito yung nakakita na, sino yung sa atin yung nakakita na kay Jesus? Na nakita niya talaga ng pisikalan ng Panginoon. Di ba wala naman? We believe in Him, hindi dahil nakikita natin siya because we believe and we have faith sa kung ano yung narinig natin. Amen po ba? And napakalungkot nito sa story na to na these people are only following Jesus dahil sa kanila lang nakikita, dahil sila naka-receive ng pagkain ng Panginoon. Anong sinabi ng salita ng Panginoon sa sunod dating slide? Yan, sinabi si John 6:26, this was before na nagpakain ng Panginoon, after niya mag-miracle. Sinabi niya sa John 6:26, Jesus answered them, truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw the sign, but because you ate your fill of the loaves. Ibig sabihin, parang pinakang sinasabi niya, hindi daw mga tao naniwala, hindi lang dahil sa mga miracle, kundi dahil napakain sila ng Panginoon. Ano po? Ibig sabihin, these people are those people na nagpa-follow kay Jesus, sumusunod kay Jesus because of His benefits. Ay, napapakain ako ng Lord. Ay, nung simula nang sumunod ako sa Panginoon, biglang naging masagaan ang buhay ko. And that is the kind of faith na hindi itinuturo sa atin ng Panginoon. Ano po? When we follow Jesus Christ, we follow Him because of our faith. Kaya nga po marami yung iba siguro, sino dito yung nakaranas na when they began to follow Jesus, tsaka sila nakaranas ng maraming problema. Taas ang kamay. Yan. Kung kailan sila nag-follow kay Jesus, biglang yung mga kamag-anak nilang hindi nagpaparamdam, biglang, ay simba ng simba. Yan. 'Di ba? Kung kailan kayo nag-follow kay Jesus, biglang nagkasakit si ganito. Kung kailan nag-follow ka kay Jesus, biglang nagkaroon ng family problem, and all of those are normal when you are when you are following Jesus. Sinabi ng Panginoon, in this world you will face tribulation. Ano?
dadaan daw po tayo sa mga pagsubok, dadaan tayo sa pagko-condemn. Pero have a heart, sinabi ng Panginoon, because I have overcome the world. I have overcome the world. Kaya nga po, kung ang faith mo ay nakadepende lang sa iyong nakikita, kapag yung nakikita mo hindi na maganda, ay biglang mag-fall away ka na kay Lord. Kasi the basis of your following, sa pagsunod mo sa Panginoon ay hindi nakabase sa iyong faith, kundi sa iyong nakikita. Kaya nga po yung iba, pagka masaya pa, kapag yung mga tugs-tugsan lang, I have decided to follow Jesus. Yeah. I have decided to follow Jesus. But when the problem came, kapag pumupunta na yung problema, dumadating na yung problema, biglang, ay hindi mo na ako sisimba o kaya ay aayusin ko muna ang sarili ko. Because those people ay nakabase yung relasyon nila sa Panginoon sa kung ano yung nakikita nila. Nakabase yung pagsunod nila sa Panginoon sa kung ano yung sitwasyon na nararanasan nila. And hindi po yun yung tinuturo ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, mapalad ang taong hindi nakakita pero nananampalataya. And sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad ka. Bakit ka mapalad? Kasi the reason or the fact na narito ka, you are worshiping the Lord na hindi mo nakikita, the fact that you are here listening today sa salitang nasulat na years ago, and you are still here sitting and listening and believing, that is a proof that you have faith in you, kaya mapalad ka. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mapalad ka. Amen? Sabi po doon, basahin natin sa ating sumunod na slide. Sabi dito sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ito po yung verse na parang, the moment na narinig ko to dati nung unang-una akong Kristiyano, parang naganyan yung tenga ko, parang, susundin na Lord lahat ang gusto ko. Parang sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Yan. Parang yun naiisip ko na, sasakyan kita. Sa lahat ng, parang yun yung iniisip ko na parang, pag sumunod pala ako kay Jesus, lahat ng gusto ko, susundin niya. Tapos parang eventually, when I become more mature in the Word of God, na-realize ko na yung ganyung mindset pala, di parang ako na lang ang naging Lord, kung ako palang susundin niya. Ano po? Yung mensahe pala na to, pag sinabi niyang delight yourself in the Lord, sa ibang version po kasi nitong delight is to have pleasure, to have joy. To have joy in the Lord, to have pleasure in the Lord. Magkaroon ka ng kagalakan, magkaroon ka ng pleasure when you are with the Lord. Because when you delight yourself in the presence of the Lord, kapag nagkakaroon ka ng kagalakan sa presensya ng Panginoon, kapag nagkakaroon ka ng kagalakan in His presence, He will give Himself to you. Ibibigay ng Panginoon ng kanyang sarili sa iyo. Alam niyo po, going back sa pagiging Kristiyano, alam niyo po, there's no greater feeling na kapag alam mo yun, you have joy in your heart. Alam niyo, one thing na naging parang pamantayan ko ng isang bagay, if something is true, you do it in private. Tama ba? If something is true, you do it in private. Bakit? Kasi kahit wala nakakita, ginagawa mo. Wala ka namang ibang kailangang patunayan, di ba? Wala ka namang ibang kailangang pagpahangaan kapag mag-isa ka, di ba? Pero when we do things in public, kapag nakikita ng tao, it is easy for us to be affected na nakikita natin, ay nakataas sila ng kamay, tataas din ako ng kamay. Tama yung mga bata, nakikita nila, kaya ginagaya nila. Ano po? It is easy for us na, ay naiiyak siya, maiiyak din ako. Nagbabasa siya ng Bible, ako din. Ay, nagpe-pray siya, ako magpe-pray din ako. Ay, parang mas maganda pala yung nakaganan lang, parang hindi siya ganang nakakangalay. Di ba, parang, it is easy for us to do all of these things kapag may nakakita ang mga tao, tama. Pero, you will know that your faith in Jesus is true when you do these things in private. Kapag mag-isa ka na, kapag wala na nakakita sa'yo. Kasi, that is the time na walang ibang nakakita sa'yo kundi ikaw lang at ang Panginoon. Alam niyo po, yan. Many of us, marami mga tao na when they think of Jesus, they think of Jesus parang isang accessory. Naalala ko before, when I was a new Christian, na parang
when I think of Jesus, when I think of God, when I think of that entity above na nakatunghay lagi sa akin, parang iniisip ko siya na parang siyang genie. Kasi from the young age, mula sa bata, parang ayun lang tinuturo sa'yo, no? Parang mag-wish ka sa Lord. Di ba? Parang, mag-pray ka na kay Lord. O humingi ka na ng ating kakainin. O mag-pray ka na, bigyan ka ng pamasko daw ng ninang mo. Ganun lang mga narinig mo. Kaya napakahalaga na sa murang edad ng mga bata, tinuturuan na sila kung ano ba si Jesus Christ sa kanila. At a young age, dapat yung mga bata natuturuan na makilala si Jesus Christ. Because habang tumatanda sila, kung ano yung naitanim sa kanilang mga isip, kung anong natanim sa kanilang kung ano yung palagi nilang naririnig, yun yung nagiging totoo. And those truth, or those words na parang si Jesus is, parang hingian lang, or parang isang genie. Parang yun yung naging mindset ko until nakilala ko si Jesus, until I began to know Jesus personally. Akala ko siya para siyang isang genie na parang, di ba pagka nakakita kung sa mga palabas, natutuwa sila kapag nakakita sila ng genie, hindi dahil crush nila yung genie, o dahil mahal nila yung genie, o dahil miss talaga nila yung genie. Natutuwa sila kasi because of those benefits na makukuha nila dun sa genie, kasi merong ilang wishes. Ilan? 32? Yan. Natutuwa sila hindi dahil dun kay genie mismo, kundi natutuwa sila dun sa mga wishes, sa mga benefits na makukuha nila doon. And it is the same mindset ng ilang mga Kristiyano up until this day. And that is the sad truth na parang up until now, hindi nila sinisik si Jesus mismo. They seek the blessings of the Lord. Kaya nga kapag kunwari, when they are seeking the benefits of the Lord instead of the Lord, kapag hindi natutupad yung gusto nila, biglang, ay, hindi na ako magpe-pray, hindi naman nasusunod. Ay, hindi na ako hihingi dyan kay Lord, hindi naman nakikinig yan sa akin. Because they forgot the first thing that they need to do. Delight yourself in the Lord. Hindi muna sinabi ng Lord na ibibigay niya muna lahat ng gusto mo, tsaka ka masisiyahan. Ano ibig sabihin? Hindi pala siya magde-delight muna. Hindi ka muna ibibigay ng Lord lahat ng gusto mo. O gusto mo ng iPhone X, gusto mo ng ganito. Parang si Willie, bigyan ng jacket yan, bigyan ng... Hindi yun ganun. You delight yourself in the Lord because when you delight yourself in the Lord, when you began to spend your time with Jesus, alam nyo, ang isang tao, the more you spend your time with that person, nagiging magkagaya kayo. Tama. Sabi nga, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Ganon din siguro nakikita nyo dito sa mga kabataan natin, minsan pare-parehos na ng mga ugali. Yan si Maki. Yan si Maki, si Tupper, parang B1 at B2. Kasi araw-araw ba naman magkasama? Araw-araw magkasama, tapos araw-araw parang pareho sila ng nakakagawian. Kaya yung gusto ni isa ay nagiging gusto na rin ni isa. Ay, hindi yun. Hindi si Janelle, ha? Yan. Ibig sabihin, yung gustong gawin ng isa or yung paniniwala ng isa, nagiging gano'n na rin yung paniniwala ng isa. The same way, when you are with God, when you spend your time with God, the more you become like more Jesus. Kaya nga po, when we are praying, it is impossible to accomplish nothing. Sabihin nyo nga, when you are praying, it is impossible to accomplish nothing. Kapag nagpe-pray ka, imposibleng wala kang ma-accomplish kasi the fact and the reason that you are praying, yung isang katotohanan, nagpe-pray ka, you are becoming more like Jesus. Kapag nagpe-pray ka, you are becoming more like Jesus. Kasi sino bang character sa Bible na talagang lagi nagpe-pray? Si Jesus. Si Jesus bago kumain, magpe-pray. Pag pupunta dito, magpe-pray. Tulog na yung mga disciple, anong ginagawa pa rin ni Jesus? Nagpe-pray. Nung si Jesus ay binabaptize, what is doing? Anong ginagawa ng Panginoon? Nagpe-pray. Before siya ipako, anong ginagawa ng Panginoon? He is praying even when He is on the cross. Even sa pinaka-darkest siguro moments ng buhay niya, anong ginagawa ng ating Panginoon? He is praying. Kaya nga, kapag ka nagpe-pray ka, and when you are delighting yourself in the Lord, you are spending your time with the Lord, you are becoming more like Jesus. Yung mga gusto niya, yun na rin yung nagiging gusto mo. Kaya,
all the things that you desire when you began to delight yourself in the Lord, is madaling nabibigay sa iyo ng Panginoon kasi yung gusto niya at yung gusto mo ay pareho. Hindi pwedeng ikaw ang kaliwang paa at ang kanan ay ang Lord, tapos ang gusto mo, dito tayo Lord. Ay mahirap yun. Hindi pwedeng kung anong gusto mo at ang gusto ng Lord ay magkaiba. Ano po? Sabi dun sa panalangin ay, Ama namin, silang kasabay ng alam mo, o sa akin karanaman, sundin ang loob mo dito sa lupa para dyan sa langit. Hindi yung sundin ang loob ko dito sa bahay at dito sa amin. Diba? When we are praying, dapat inaalay natin yung prayer natin sa Lord. But that is impossible if you are a stranger to God. Sino dito yung may kaibigan na parang akala ng ibang mga tao ang sama ng ugali, pero pag naging kaibigan mo na, ay okay pala siya, legit siya me. Sino dito yung may kilala na parang kapag nakikita mo lang siya na hindi mo siya kilala, parang sama naman ang ugali, no? Sama makatingin. Yung pala malambing pala. Lagi nakanote yung no dati, pero yung pala yung malambing pala. Yun, ano po? Yun ba ano? Ibig sabihin, sometimes, hindi natin nauunawaan yung kagustuhan ng isang bagay, ng isang tao, hindi natin nauunawaan yung paniniwala o yung kagustuhan ng isang tao dahil hindi natin sila nakikilala. Kaya madalas, lagi kang, ayoko dyan, hindi ako makikipag-close dyan. The same way with God. The more that you know Jesus, the more that you spend your time with Jesus, the more na mas nauunawaan mo kung ano ba si Jesus. Ano ba yung gusto niya. At habang naiintindihan mo yung way niya ng pag-iisip, habang nauunawaan mo yung principle ng Lord, the more na nalalaman mo sino siya, nalalaman mo kung paano siya mag-isip, the more that you drawn more to like Jesus at gustuhin din yung mga gusto ng Lord para sa iyo. Kaya nga, when you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart, kasi ang dinidesire na ng heart mo ay hindi na yung mga bagay dito sa mundo, kundi ang dinidesire mo na ay kung anong dinidesire ng Lord para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And that is, yun yung nakakalungkot na parang in this life and in this age, parang marami mga tao na parang ang tingin nila sa Panginoon ay accessories. Parang ang tingin nila sa Panginoon ay parang dagdag. Kaya nga yung iba, meron na silang tagapagligtas na Jesus. Pag tinanong mo sila, naniniwala ka ba kay Jesus? Ayun naman. Ay, naniniwala ka din, ay liligtas ka din ni Mary? Ayun naman. Ay, nililigtas ka din ni ganito? Ayun din. Mas madami, mas sasaya. Parang mas madaming voucher, no? Parang mas safe, parang mas madami kang chance of winning kapag mas marami. Pero this is the truth and this is the conclusion of the Bible, that Jesus' sacrifice is enough to save you. Yung sacrifice ni Jesus enough to save you. Hindi mo kailangan ng mag-pray pa sa ibang mga haluan kung ano yung ginawa ng Panginoon, because the sacrifices of Jesus is enough to save you. Anong sinabi ng Panginoon? Anong sinabi sa kanyang salita? Na tinakda daw ng Panginoon ng isang tao ay may alay para sa kapatawaran ng bawat isa. Ibig sabihin, it is Jesus and nothing else. When it comes to your salvation, it is Jesus and nothing else. Hindi may plus. Jesus plus pagiging mabait. Yan. Jesus plus pagiging mapagbigay. Jesus plus pagiging worship team. Jesus plus pagiging parents na Christian. Diba? It's not all of those things. It is Jesus and nothing else. It is Jesus and nothing else. And sometimes, kaya naging sobrang tumatak sa akin yung salitang, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako dahil mahal mo ako. Kasi ginawa ko muna lahat ng mga gusto kong, ano bang mga gusto kong ituro about sa pagiging drunk in the spirit. Parang sabi ko yun, mga gusto kong ituro about pagiging drunk in the spirit, about pagiging committed sa ministry. Yan, pagiging, I want to teach all of those things. Kagabi pa lang, yun na yung mga naiisip ko na yun ang gusto kong ituro. Pero hindi siya, hindi siya na ano sa puso ko. Hindi siya natimo sa puso ko yung mga gusto ko kasi nililid ako ng Lord sa ibang bagay. Kaya nung sinabi niya, nung that time na I am so desperate, na kung kailan nagawa ko na lahat ng mga pwede kong pagkuhanan ng ideas, pagkuhanan ng mga inspiration, when I began to
na tingnan lahat ng mga bagay na yun, tapos wala na akong maging idea o wala na akong magawa, yun lang yung time na yun lang yung time na lumapit ako sa Lord. Kaya sinabi sa akin ng Panginoon, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Lumalapit ka lang ba sa akin dahil mahal mo ako? O mahal mo ko kaya ka lumalapit sa akin? And kaya siya tumatak sa akin kasi, alam mo, there are lot of people na ganun din. Kung kailan may sakit, tsaka, Lord, magalingin mo kami. There's nothing wrong with that. Pero, alam niyo po, ang pagiging Diyos ng ating Diyos ay hindi pagiging Diyos ng pagiging last option. Sabi mo sa katabi mo, hindi last option si Jesus. Hindi last option si Jesus yung parang kunwari nag-aaral ka na ng aral, Lord, wala talagang napasok. Review ka ng review, wala talaga napasok. Kung kailan malapit na yung exam, tsaka ka magpe-pray, Lord, kayo nang bahala. Jesus is the answer. Di ba? Parang kung kailan, last option na, ikaw na bahala, Lord. Yan, o kaya kung kailan, malapit na siyang pumanaw. There are millions, thousands of stories na ganito. Kung kailan they are in their deathbed, kung kailan nandun na sila malapit sa huling hininga na nila, tsaka lang nila naalala ang Panginoon. And napakalungkot po noon. Napakalungkot kasi they didn't get to experience heaven dito sa mundo. It is sad na kung kailan huli na ang lahat, kung kailan kakarampot na lang yung buhay nila dito sa lupa, tsaka lang nila naaalala ang Panginoon. Ulitin mo ulit sa katabi mo, hindi last option ng Panginoon. Alam niyo po, ang desperation, maganda siyang initiator para lumapit ka sa Panginoon. Tama ba? Minsan parang mas andaling lumapit sa Panginoon kapag sobrang desperate ka na, di ba? Kapag kakawari, baon na baon ka na sa utang niyo, wala ka na talagang malapitan, nalapitan mo na si Rosamie, nalapitan mo na si ganito, nalapitan mo na si ganito, tapos wala pa rin. Ay, Sister B pala yun. Yan. Nalapitan mo na lahat, tapos saka ka lang mapapaluhod ka na lang na, Lord, wala na talagang mautangan. Na parang, kung kailan wala nang malalapitan, kung kailan ka pinaka-desperate, doon ka parang pinaka-madaling lumapit sa Lord. And yung pagiging desperate natin, maganda siyang initiator, o effective siyang initiator para lumapit tayo sa Panginoon, pero hindi ka masusustain ng desperation. Hindi ka masusustain ng pagiging desperate mo sa Panginoon. Kasi kapag yung mga bagay na yun, alam niyo, sino familiar din sa story ng parable of yung son na masamang ugali? Prodigal son. Sino familiar din sa story ng prodigal son? Yan, siguro hindi alam ng iba kasi hindi basa-basa ng Bible, ha? Yan. Yung sa story ng prodigal son, alam niyo po, that child, pagkatapos niyang waldasin ang pera ng kanyang ama, pagkatapos niyang waldasin lahat ng mana niya, pagkatapos niyang waldasin lahat ng pera na meron siya, and during that time, wala na siyang makain. Alam niyo po, it is not his love for the father na talaga sa kanya na bumalik sa kanyang ama. Anong dahilan doon? Ano sinasabi niya doon na kung bakit gusto niyang bumalik? Kasi wala siyang makain. Wala siyang makain. Pero alam mo, habang binabasa ko ulit siya kagabi, habang binabasa ko at minemeditate ko yung kwento na yon, alam nyo, you can see still the grace of the Lord sa kwentong yun. Bakit? Kasi He will use whatever it takes para makuha ka ulit. Kung kailangang gamitin niya yung gutom mo, kung kailangan gamitin niya yung struggles mo para mahahawakan ka ulit, He will do what it takes para bumalik ka sa Kanya. Ganyan yung pag-ibig ng Panginoon sa'yo. Sometimes in our lives, sino dito yung first time na share sa Kanya si Jesus, pero parang mostly siguro sa atin, noong unang naka-attend dito, siguro wala siyang idea kung ano yung ginagawa niya. Parang iwas pa, ano bang ginagawa ng mga to. Pero hindi mo alam na sa mga bagay na yun, doon na kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. And doon ko nakita yung grace ng Panginoon na gaya na nga sinabi ko, whatever it is, whatever situation that you have, anumang sitwasyon mo, kung may problema ka man ngayon, you are desperate, kulang ka, maganda ang estado mo sa buhay, maganda disposition mo sa buhay, God can meet you halfway. Kaya kang imit ng Panginoon kung nasan ka ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi kasi ganito na ang ugali ko, ganito na ang Pasko, ganito na ang ano ko. Ito pong sasabihin ko sa inyo, your situation is not an isolated case.
Your situation is not an isolated case. Kung iniisip mo na, ay dati kasi akong addict, ay hindi na ako kayang baguhin ng Panginoon. O dati kasi kasi ako parang nakapatay na ako, or ako kasi ganito yung pag-iisip ko, or masama kasi yung ugali ko, ay ganito kasi ang relihiyon ko dati. Alam niyo po, throw those away and come to Jesus and He will meet you. He will meet you. He will meet you. Hindi po si Jesus na parang He is a big entity na laging nakaganan. Mali. Hindi siya ganun. Kung naalala niyo po yung sa kwento ng prodigal son, when the child, yung batang yun ay nag-decide na lumapit sa Panginoon, isipin niyo, super baho nun kasi ang kinakain niya nun, pagkain ng baboy. So isipin niyo, ang dumi doon, ang dungis-dungis. Tapos isipin mo yung tatay niya noon, mataas yung katayuan ng tatay niya. Tapos ang dumi-dumi niya, ang baho ng hininga, ang gutom na gutom, itsuray napakadumi. Ano pong ginawa ng tatay? Noong nakita ba ng tatay yung anak niya na nandun na naglalakad papunta malapit sa bahay niya, inanuhan niya bagad dinakdakan niya bagad ng kung ano, ikaw kasi, kinuha mo yung mana mo, umalis ka na. Ano bang ginawa ng tatay niya? Hindi lang po siya basta inintay niya na pupunta sa kanya. He ran. Tumakbo siya dun sa anak niya para yakapin. And that is the kind of love na ino-offer sa atin ng Panginoon. He came running to hug you. Ang kailangan lang ng Panginoon, ang kailangan lang niya ay mag-decide ka na, Lord, I want to go back to you. I want to go back to you. And alam niyo po ba, during that time, yung symbol ng pagtakbo, dati kasi pagka mayaman ka, babagal ka lang kumilos. Kasi ibig sabihin nun, parang hawak mo ang oras mo. Parang manghampas lupa. Mga ganun lang, mababagal lang kumilos kasi hawak nila oras nila eh. Unlike pag mahirap ka, kailangan mabilis kumilos, mabilis gumawa. Kasi kailangan mong maraming kitain, kailangan mong maraming pagtrabahuan. Kaya kapag mayaman ka, mabagal ka lang kumilos. Pero yung tatay na yun, kita mo kung anong sinama ng ugali niya, ay gano'n naman kinabuti ng kanyang tatay na talagang kahit siya'y mataas ang kanyang katayuan, he came running para lang yakapin yung anak niya. The same way na yung pagiging Diyos ng ating Diyos ay hinubad niya yung pagiging Diyos para na ikaw na makasalanan ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Yung siya na Diyos na siya na Diyos na pinakamalinis, siya na Diyos na banal, siya na Diyos na ang ganda-ganda ng upo niya sa langit ay He make way para lumapit sa iyo. He came to this world para mamatay para sa iyo. Kaya nga yung iba parang sinasabi, parang yung ganong klase ng love is parang ang reckless daw ng love ni Jesus na ganon. Parang, hindi niya ba naisip yun na parang binababa niya yung sarili niya. Pero that is the kind of love na ino-offer sa'yo ng Lord. That is the kind of love na ino-offer niya sa'yo. And makikita mo doon na it is love that is unconditional kasi wala ka namang ginawang mabuti. Wala ka namang ginawang maganda. Sabihin mo sa katabi mo. Joke lang. Baka sabihin mo nga sa katabi mo, wala ka. Pero that is the kind of love na ino-offer sa'yo ng Lord. Na He came running just to meet you. And sana maging ganun din yung mindset natin na hindi kagaya ng bata na pupunta lang ako sa tatay ko kasi dahil ako'y nagugutom na. Pupunta lang ako sa Lord kapag wala na kaming makain. Pupunta lang ako sa Lord kapag meron akong agenda. Pupunta lang ako sa Lord kapag kailangan namin mag-pray para sa youth fellowship. Pupunta lang ako sa Lord kapag kailangan ko ng magandang trabaho. Pupunta lang ako sa Lord kapag gusto kong makapasa sa college. Pupunta lang ako sa Lord kapag gusto kong pumasa sa board exam. Pupunta lang ako sa Lord kapag may kailangan ako. Nakakalungkot na maraming mga tao na ganun, pero mapalad kayo dahil kayo nasa EIJ, walang ganun. Amen ba? Or yung kagaya kayo ng iba. Kasi parang nai-imagine ko doon yun pag sa mga estudyante, kapag nakakita yung matalino, doon ako tatabi. O kaya ay doon mayaman, doon ako babarkada. Alam nyo sa tingin nyo, yung ganong klase ng pagkakaibigan, genuine ba yon? Na you are just coming for this person, ay, tatropahin ko to kasi matalino. Kinaibigan mo ba talaga siya dahil kaya gusto mo siyang kaibiganin o kinaibigan mo lang siya dahil matalino siya? Kinaibigan mo ba siya dahil gusto mo siyang kaibiganin o dahil ililibre ka niya? The same way na, what is your intention? Tanong mo yung sarili mo. Ano ba yung intention mo when you are coming to Jesus? Ano ba yung intention mo when you are coming to God? Amen. Basahin po natin yung sa sumunod na slide.
Malapit na po tayong magtapos. I think this is my last slide. Ano po? Sabi dito seek God's face. Sabihin dito, one thing. Sabi mo, one thing. Gusto ko kapag malalaman niyo kung sino nakikinig mamaya. Pag tinanong, anong topic kanina? Kamusta ang topic kanina? Tanongin mo yung katabi mo. Sabihin mo, kamusta ang topic kanina? Dapat ang isagot niya ay, seek God's face. Yan ha, kapag tingnan niyo mamaya kung sino mga nakikinig mamaya. Kapag tinanong, ay, kamusta ang turo kanina? Legit siya, me. Okay siya. Okay siya. Pagka tinanong mo, ay, kamusta ang turo kanina? Seek God's face. Seek God's face. Alam niyo na ha, yan. Sinabi po dito, one thing I have asked for God. Sabihin niyo nga, one thing. Taas yung daliri niyo. One thing. Ilan daw? One thing, isa lang daw yung hiningi niya sa Panginoon. That I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life. Una daw, one thing. Sabi dito, that I ask, ibig sabihin personally, yung pagsisik mo sa Lord, hindi yan dapat groupings or by partner. Ano po, ang pagsisik mo sa Panginoon ay personally. Ibig sabihin, you have to ask, you have to seek the Lord personally. Alam niyo po, nung sinulat ni David tong verse na to, itong kwento na to, he is in a position that he is being hunted. Parang siyang ito yung inaaway na siya ni Saul. Ano po? Ni Saul ba? Ni Saul. Ano po? Ito na yung yan, wala na. Yan. Yan. Nung ini-imagine, yung ginagawa niya ito, sabi niya, one thing I have asked of the Lord that I will seek after. Ano daw yung sinisik ni David dito? That I may dwell in the house of the Lord. Alam niyo po, si David dito ay hindi niya sinisik na maging hari o hindi niya sinisik na mag-dwell sa isang palace o sa isang White House. Ano po, hindi niya dinedwell na mapunta sa kung ano mang magandang bagay. Ang gusto niya mag-dwell ay sa house ng Lord. Alam niyo, nung sinusulat niya tong kwento na to, yung sinusulat niya tong part na to ng Bible, when he is writing this, yung sitwasyon niya is hindi maganda. Hindi maganda yung sitwasyon niya. Hinahanting siya dito para patayin. Pero this is the kind of heart na meron siya. Na hindi ako pupunta sa Lord para, Lord, iligtas mo ako, Lord. Hindi siya ganun. He came to God, Lord, I want to seek your face. Lord, I want to spend and I want to dwell in the house of the Lord. Kailan daw niya gusto mag-dwell sa house ng Lord? Tuwing weekdays or tuwing weekends? Anong sabi diyan? Kailan daw niya gusto mag-dwell sa house ng Lord? All the days of my life. All the days of my life. Sino sa inyo yung gusto magkaroon ng ganung klase ng heart na, Lord, I want to dwell in the place. I want to dwell in the house of the Lord all the days of my life. I want to dwell in your presence, Lord, all the days of my life. Alam niyo, nakakatuwa kasi pag sinabi mong all the days of my life, ibig sabihin, finokus mo talaga yung life mo, you dedicate your life into knowing the Lord. You dedicate your life into spending time with the Lord. Ibig sabihin, hindi siya parang sideline lang o hindi lang siya part lang ng buhay mo. It is your life. It is your life to seek the face of the Lord. It is your life to know Jesus. It is your life na aralin, pakinggan yung mga salita niya. It is your life to seek God's face every day. It is your life to pray every day. Yun yung pinakang goal niyo. Kaya nga sinabi nito, one thing. And alam niyo po, the good news is, the Lord has promised for all of us. The Lord has promised for all of us that you can be intimate with God. Kasi kapag sinasabi kasi dito, to dwell in the presence of the Lord, to dwell in the house of the Lord, is to be intimate with Him. To be intimate with God. Magkaroon ng yung close na relationship with the Lord. To be intimate with God, this is what you gotta do. Sinabi ng Panginoon,
when you search for me with all your heart, the Lord is faithful to show Himself to you. Sinabi ng Panginoon, humingi ka at ikay, bibigyan. Kumatok ka at ikay, pagbubuksan. Humanap ka at ikay, makakasumpong. Alam niyo po, the Lord is not playing games. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is not playing games. Ang Panginoon ay hindi siya yung nakikipaglaro sa'yo na parang pa-hard to get. Ang Panginoon ay hindi nakikipaglaro sa'yo. If you want to spend your life with the Lord, if you want to spend your time with the Lord wants to spend His time with you. You just have to have that kind of heart. The Lord, I want to search for you. Gusto kitang makita. I want to see your face. Sino yung sa araw to gusto niyang makita yung face ng Panginoon? Yung mga tumaas ng kamay, the Lord bless you, and the Lord ang magbigay sa inyo ng ganang desire na when you seek the Lord, you are not just seeking His benefits. Hindi yung sinisik mo si Lord, hindi lang dahil may gusto ka sa Kanya o may agenda ka sa Panginoon, but you are seeking Him because you want to see the face of the Lord. Wala kang ibang gusto, kundi ang gusto mo lang ay siya. Alam niyo po, napatanong ako before, bakit ganon? Bakit hindi magawa ng mga tao na i-seek si Lord? Di ba parang pag inisip mo, parang ang dali lang naman or ano. Pero bakit hindi nagagawa ng lahat na i-seek si Lord? Ito po yung sinagot sa akin ng Panginoon. Hindi mo isisik ang isang bagay na hindi mo nakikita. Mali. Hindi mo isisik ang isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. At hindi ka lalapit sa Kanya kung hindi ka naniniwala na siya ay mabuti. When you began to realize and when you began to believe that the Lord is good, when you began to realize and believe in your heart na ang Panginoon ay mabuti, that He is a good God, that is the time na magkakaroon ka ng delight into seeking His face, into seeking Him day by day. Doon mo makikita na gusto kong isik si Lord kasi He is so good and He is so holy. And I want to meet that kind of person. Gusto kitang ma-meet, Lord. Gusto kitang ma-meet, Lord. And that is the kind of life na gustong i-offer sa atin ng Lord. Ano po? That is the kind of life na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. That when we come to Him, although there's nothing wrong with asking the Lord. Alam niyo po, I always ask the Lord. Walang masama na humingi ka sa Lord kasi anak ka ng Lord eh. You are a child of God. There's nothing wrong with asking God na, Lord, gusto kong kumain. There's nothing wrong with asking God to all of those things. Kasi sabi ng Panginoon, kapag ka ba ang anak ko'y humingi ng tinapay, bibigyan ko ba siya ng bato? Kapag humingi ba yung anak ko ng isda, bibigyan ko ba siya ng alakdan? Sabi nga niya doon, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more your Father in heaven? Kung kayo nga ang sasama ng mga ugali nyo, sabi, if you being evil, hindi nga lang masama ang sinabi niyo doon eh, if you being evil, kayo nga mga magulang na sasama na ugali nyo, knows how to give good gifts to your children. Alam nyo kung paano magbigay ng magagandang kaloob sa inyong mga anak. How much more? How much more your Father in heaven? How much more me? Na mahal ka. How much more your Father in heaven? Diba? Alam nyo po, when you began to take all those worries aside, and give it to God. Lord, I give my concerns to you. Lord, I give my worries to you. Lord, I give my burdens to you. And I just want to spend my time with you. Sino nakakaalala ng kwento ni Marta at ni Maria? Si Marta at si Maria na, si Marta na aligaga sa lahat ng mga bagay. Pagod na pagod siyang isipin ng mga bagay. Ay, ang lamesa ba'y makinis? Ang mga plato ba'y hugas? Diba? Parang he is worrying about all of these things.
Pero there is Maria na nakahiga lang sa paanan ng Panginoon. Nakahiga lang sa paanan ng Panginoon and just feeling the presence of the Lord. Sa tingin niyo, sino yung mas masarap, yung mas may kapayapaan sa puso? Si Martha o si Maria? Si Maria, paano natin nasabi? Kasi dun sa story pa lang na yon, nung nakita ni Martha, si Maria na ganun yung ginagawa, anong una niyang ginawa? After niyang makita si Maria na nakahilata lang doon at nag-i-spend ng time kay Jesus, anong ginawa niya? Nagreklamo. And sometimes, ang daling magreklamo kapag you are far away from the Lord. Pero if you know that all of your burdens, ano man yung pinoproblema mo, ano man yung iniisip mo, ano man yung kabigatan mo, ano man yung concerns mo, ano man yung agenda mo, give it to God. Ibigay mo to sa Panginoon, ipagkatiwala mo to sa Panginoon. This is the truth na whatever you give to the hand of God, the Lord will take care of it. Sabi ng Panginoon na ginawa niya ang mundo, nung ginawa ka niya, alam niya ang bilang ng mga buhok mo. That's how He cares for you. Nasa loob ka pa lang ng sinapupunan ng Panginoon. Kilala ka na niya. He knows you. Ganun yung mag-care ang Panginoon sa'yo. Pero that is yun yung pagkikare sa'yo ng Panginoon. Ano po? Kaya nga when you come to God as who you are, nang walang agenda, come to God, Lord, I am here. I am here, Lord. I just want you, Jesus. I just want you, Jesus. I just want you. Nothing else but Jesus. Nothing else but Jesus.